Off the air po, mga kapatok, nadulas si Buboy. Nadulas? Sabi niya, 3 yung anak ko. Ay, wait lang. Dalawa lang yung pinag-uusapan natin kanina. Nadulas nga si Buboy. Yung totoo. Ito lalabas yan. Ano mo ba ang mga bilyar talaga? Ito ang tanong ko, malaki bang offer sa'yo noon? Uy! May chance bang magkabalikan? Let's talk what's patok. Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na, ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Kasiyahan ang hanap mo ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Ay, grabe naman yan. Nasa season 2 na tayo. Ibig sabihin, successful ang season 1, Papa Dudut. Hindi tayo makapaniwala, di ba? Na Oo. umabot tayo sa season 2. Maraming salamat sa Bingo Plus. Dahil sa inyong pagtitiwala at syempre sa lahat ng mga audience natin na lagi tayong pinapanood. Nako ha, ngayon may dapat kayong pakaabangan sa season 2 sa Spotify. Kaya mag-follow at alamin nyo yung mga fresh new episodes namin. Parikoy, how's the experience ba sa season 1? Nako, ang season 1, sobrang saya namin dun, ano? At after naming matapos yung lahat ng episodes, marami tayong natutunan, tipong nagbago ang buhay namin. Bumait kami, marami kaming mga nasagap na chismis. Alam mo yung mga in-interview natin last season, Oh. may mga nagtatanong pa sa akin kung ano talaga yung mga iba pang sinabi, baka may mga off the record daw. Ay, na nako. pwede kong i-share. Siyempre, bawal namin i-share sa inyo. Kung gusto nyo ng chismis, tumutok na po kayo sa season 2. Ako naman, depende sa presyo. Mapapag-usapan natin. Oo. Sasabihin mo yung binulong sa'yo ni Rob. Oo! Nako, abangan nyo at panoodin nyo yung mga nakaraan naming episodes. Siyempre, itong aming season 2. Ano nga ba naka-line up sa atin sa season 2, Papa Marky? Nakabukod sa bago nating Tumblr, medyo social yung Tumblr natin. Nagpagawa ang Bingo Plus. Ito, may tubig ba to? Oo. Meron. Iba yung lasa ng tubig ng Bingo Plus, ha? Masarap. Oo. Kaya naman, mas pinatindi ang inyong dapat makabangan sa Season 2. Excited na ba kayo? Excited na po kami. Papa Marky, nako, balita ko, anong meron? Yes, all ears na ang bawat isa sa atin. Ready na ba kayong sumagap ng latest happening? Kwentuhang patok with our special guest today. Nako ha, ito ha, mas masaya ang usapan because you are listening to the first ever podcast powered by Bingo Plus! I-stream na ang Papatok dito sa Spotify. Mag-subscribe na rin po kayo sa aming Facebook and YouTube page. Ayan. So, madali lang yan ha. I-search nyo lang sa inyong mga cellphones. Dutin nyo na ang inyong mga cellphones para makita nyo kami araw-araw at ma-notify kayo. Alright, nako. Ako ready na ako, excited na ako sa ating guest for today. Balita ko ha, magaling daw na aktor at saka comedian. Aktor? Ang makakasama natin. Comedian? Oo. Ay, nako. Ready na ako. Ano kaya ang patok sa buhay niya ngayon? Yan ang ating aalamin. Kakatok na ang ating kapatok for today. Reveal! From acting to comedy, basic. Handa na ba kayong alamin ang latest sa kapatok nating si Buboy Villar? Gina dito sa Papatok. Yay! Hello po. Kamusta ka na? Magandang umaga, araw, tanghali, ano oras na papanoorin. Oo, depende sa oras at schedule nila sa panonood sa'yo. Kumusta ka naman, Kid Kulafo? Ay, ayos naman. Medyo nakapanibago kasi pang second time ko lang ito sa podcast. Oy! Oh. Oo. Yung una? Yung sa amin, sa Your Honor. Ay! Oh. Tapos ito yung pangalawa. Ito pala,
mag-request ako sa'yo na sana next time, lakihan naman yung mga katumbling naman kami sa studio. No? Sa amin kasi recording studio lang eh. Maliit lang Oo, ba yun sa maliit. inyo? Malit lang. Kinulang sa Isipin mo budget. nga, malit lang ako, pero nasikipan pa ako. Pero Papa Mark, trivia ha, sa hindi nakakaalam, ako ang kauna-unahan nilang guest. Sa Your Honor. Sa Your Honor ng GMA. So talagang, kumusta naman? Dahil after ako naman ang mag-guest, siya naman ang guest natin ngayon. Siya yung hinila natin. Correct. Para kumbaga amanos lang. Oo. Ikaw naman isasalang namin sa hot seat dito. Uy, nakaya palang init nito. May painit talaga sa ilalim yan. Kita ko rin sa ilalim. Oo. Mamaya iihi ka na lang. Bumoy kanina sa intro, aktor, comedian. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Diyos ko, hindi. Alam mo, bago po ako sumalang siguro sa ganitong industriya, parang nasa mindset ko na pag artista ka, dapat siguro alam mo talaga lahat. O dapat aralin mo yung lahat. Oo. Parang kumakain ka rin ng apoy, ganun. Yun lang hindi ko pa nagagawa. Sumasayaw, kumakanta, acting. Yung sa comedy naman, di ko nga alam na komedyante ako. Kumbaga, ito lang talaga. Pero bago siya mag-comedy kasi, nauna siyang mag-action. Action? Di ba? Sa GMA. Baka si Weng Weng yun. Di ba nagdarna ka pa? Oo, yun talaga. Ikaw si Ding. Ding. Ano ba yung mga unang mga Racket mo. ginanapan mo sa Oo. GMA? Ang pinakauna talagang pumatok sa akin na palabas, yung kasama ko si Ate Marian, which is, doon yung pangalan naging Buboy. Ito yung Jezabel. First namin na magkasama niya. Ano ka, seahorse ka ba doon? Hindi! Iba yun! Iba Hindi. Ano ako doon, kumbaga ako yung sidekick niya sa mundo ng mga tao. Kasi si Jezabel ay sirena eh. So ang real name mo talaga Ay, is Robert. Robert. Oo. Tapos yung screen name na Buboy because of the character. Yes. Kumbaga, yung tao na Oh. mismo nagbansag sa akin na si Buboy. Hanggang ngayon, Buboy na rin ako. Pero baka maraming hindi nakakaalam, naging parte ka ng Going Bulilit at kumakanta ka. Nanalo ka sa isang singing competition. Oh, anong nauna mo na doon? Paano nagsimula? Una talaga, singing contest, nakipagsapalaran lang naman kami dito sa Maynila. Kumbaga, Diyos ko, mayayari ako nito sa Little Big Star eh. Kasi po, sumali ako ng Little Big Star Cebu. Kasi ano talaga ako, Cebuano ako. Oy, batiin mo naman sila. Oo, sa mga Bisaya, dera ay, pagtanaura mo at amping-amping mo, per may God bless. Amping-amping ano yun? Kumbaga, amping-amping, kumbaga, ingat kayo. Akala ko Ayun. anting-anting. Iba hindi. Hindi ba yun? Yung Ingat anting-anting lang. kay Darna yun eh. Yun yung hawak niya yata yan. Oo. So from Cebu, ilang taong ka nung nasa Cebu ka? Siguro nag-start ako mga 4 to 5 kasi matagal din yung season namin sa Cebu. Hanggang sa hindi ako pinalad, umabot na ako ng finals. Tapos sabi nung nanay ko na parang, anak, meron daw sa Maynila. Makipagsapalaran tayo. So, Ano mo na kinakanta mo na sa Cebu? Bisaya song? Dayang-dayang? Hindi naman. Kumbaga, Bilinsan yun. Dayang-dayang. hindi. Kumbaga, ang mga banatang ko noon, mga ages. Oy! Hindi kami naniniwala. Dati yun. Dati Kasi yun. boses, ano pa talaga ako noon. Ganun pa yun. Pero dapat may sample. Oo, taas ng naman. ages eh. Walang problema. Ano? Sige. Winning piece ko na lang. Okay. Nung nag-champion ako dito sa Manila. Manila na ng Little Big Star. Okay. Baka mapahiya tayo. Kailangan ko'y ikaw dito sa piling ko. Kailangan kong madama ang pag-ibig mo. O giliw nasan ka? Bakit lumisan ka? Paano nang ang puso kong nag-iisa? Iba yung hugot ni grabe. Buboy. Galing. Ganun talaga. Kaya pala nakapagpapainlove ng foreigner. Yung pala yung sikreto. Oo, kakantahan mo lang. Focus lang. So from singing, anong sumunod na? Dapat pinagpatuloy mo. Nag-Manila daw siya, Wala. nag-Manila siya eh. Oo. After singing, kumbaga, doon ko na-meet si Direk Mario J. De Los Reyes, Sumalangit. Oo. Direk. Siya yung nag-manage sa akin. Kasi meron akong ginawang, unang-una kong show sa industriya na to ay Kalya Lili. Which is kasama ko doon si Charlene San Pedro, sila Nash Aguas. Ano lang po ako doon talaga, yung parang talent po ako noon eh. Simula mo na ako sa talent hanggang sa binigyan kami ng role. Nung, sinong kailangan kalinyahan ni Charlene San Pedro? Ito. Ganito pa po ako na hindi pa ako masyadong
Matangkad? Hindi, hanggang ngayon. Parang hindi naman Di ba lumaki ako- to eh. Di ba ako magaling talaga magtagalog? Ah, okay. So, nanay ko ng interpreter ko. So, natuwa siguro si Direk Mario J sa akin kasi nga, ang linya ko, parang Bisaya, Tagalog. So, sabi na Direk Mario, nakailang cut ako, Diyos ko po, parang mga take 13. Ninabot ako take 13. Hanggang sa sinabi na Direk Mario, alam mo, tigil na natin si pagtatagalog mo. Magbisaya ka na nga lang kung ano naiintindihan mo sa Tagalog. Go. O sige, Direk. Laban ako. So, Doon na naging natural. tuloy. Oo. Tapos kinuha na ako ni Direk Mario. At si Direk Mario J. De Los Reyes din, ang naging tulay ko, papuntang GMA. Okay. Wow. So from Cebu, you went to Manila. Sariling tahanan nyo na or nagre-renta lang kayo nun? Share ko lang din, nung unang dating po namin dito, wala talaga di pa naman uso kasing social media, messenger o ano Oo. man. Talagang nakipagsapalaran na kami. Unang stay namin, Luneta pa po. Ay, grabe. Doon ka natutulog sa Luneta? Oh, alam niyo po yung sa may Manila Zoo, sa may tapat, meron diyang playground. Yung mayroong mga frog, tapos malalaki yun eh. So pwede ka makisilong doon. Oh. Nandun lang muna kami. Tapos ang ginawa namin, dumating kami, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, mga umagang-umaga yun eh. Madaling araw pa nga ata yun. Sabi nung nanay ko, dyan muna kayo sa sa playground, mag-stay muna kayo. Pupunta ko muna si Robert sa ABS. Ganun pa. Tapos audition. Dahil si mother mo ang nag-insist na mag-Manila kayo? O ikaw? Hindi, Ikaw ang si- nagsasabi? Wala pa akong say nun. Ah, nanay talaga niya. Bubuhay mo lang umpisa, gusto mo na bang maging artista o dahil ito yung sinasabi sa'yo ng nanay Nanay mo mo. na kailangan mong gawin? Para sisihin natin si mother. Diyos ko, pa napanood ni mama to, masyado mo ko dinidiin. Hindi, kumbaga, paano ba? Lumaki ako sa... Hindi pala, tumanda, hindi lumaki. Kumbaga po, kinalakihan ko na talaga is parang performer. Kasi nanay ko talaga, lagi akong sumasama sa nanay ko. Si mami mo ba kumakanta? Nanay mo? Ah, Kumbaga, okay. ano siya, amateurist kung ba tawagin. Kumbaga, Anong sinasabi sa'yo ng nanay mo? Na sinasabi ba, sisika tayo dito, kikita tayo dito, tulungan mo ako? Nakitaan ka ng Paano potential. encouragement Oo. niya para mapapayag ka na makipagsapalaran? Kasi yung mga taga-probinsya gusto talaga pumunta ng Metro Manila eh. Oo. Anong sinasabi sa'yo? Diyos ko, pag pumunta ka pala dito sa Maynila, dito pa lang pala talaga yung problema. Ano mo, solusyon? Ang saya kayo sa probinsya. Pero pagdating mo dito, ay, grabe pala. Ang mahal na Ang gastusin. mahal na gastusin. Oo. Anyways, ang pinaka hindi ko makakalimutan sa nanay ko na lagi niyang sinasabi, nak, pambugasay ni. Sa Bisaya pa. Pero yung Tagalog, parang nak, pambigas to. So Hindi nakitaan ko ka ng ma- nanay mo ng potensyal. Kasi talagang, bata pa lang po ako, nandun pa lang kami sa Cebu, sumasali na ako na hindi alam ng nanay ko ng mga singing contest. Oh. Tapos umuwi na lang ako na meron akong dalang bigas, tsaka mga Ulam. mga ganun, mga Galing. canned goods. Oo. So natutuwa yung nanay ko, sabi nung nanay ko, saan ka ba talaga galing? Ano ba ginawa? Di man, sumali lang ako ganyan. Pero actually, hindi ako nanalo, parang pinakanta lang ako. Tapos binigyan na lang ako ng mga goods. So sabi ng nanay ko, gusto mo ba talaga kumanta? Hanggang si nanay na yung nagturo sa akin kung paano talaga gawin yung pagkanta. Okay. Hanggang sa natutuwa na lang ako na parang nakakalaban ko yung nanay ko sa mga singing contest. So, hindi ko siya nakikitaan parang, syempre, una, may pressure siguro yun kasi hindi ko naman alam kung ano yung gagawin ko, hindi ko alam kung ano yung kakante. Kung hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko, ine-enjoy ko na lang. Masaya ako kapag yung nanay ko nakikita ko gumaganon-ganon. Kasi talagang super stage. Sorry po, lawit. Ano na? Hindi ko pwedeng hindi pansinin. So nanay ko na lang talaga yung parang isang tinitignan ko na fan, number one fan ko, na pag masaya si mama, masaya na rin ako sa performance. So from Luneta, napunta kayo sa Manila, may pupansin sa mama mo na ito po si Buboy. Opo, share ko lang din. Okay lang, nandito na rin naman tayo. Ang nakakatawang part dito, parang alam niyo sa commercial po, parang final casting na. Oo. Ganun na siya. So ang ginagawa, andun kami sa ABS lang, yung may balete drive doon. Andun lang kami, nakaantay lang kami. Ito ngayon, nagpapapasok na. Nak, sabay na tayo. Pasok na tayo kasi may mga pumapasok na bata. Ma'am, sinita kami ng gwardya. Siyempre naman, liit ko po talaga eh. Ma'am, saan po kayo? Magli-Little Big Star kami. Kasi alam namin, pinatawag kami. Nanay ko rin talaga, maboka yun eh. Kahit wala naman ang tawag sa kanya. Madiskarte. Oo, matiskarte yun.
Hindi, may nagtawag sa amin, mag-audition si yung anak ko. Ay, wala na. Tapos na yung audition. Nakapag-audition ba kayo? Ay, hindi pwede. Tsaka itong makapaso, hindi. Kumbaga, dinadaot na hata ako nung isang kwarto. Kapag wala pa siya tiwala sa akin. So ako, hindi ko pa alam, si mama lang naman may pag-usap. Hanggang yung nanay ko, ayaw natin maniwala nito, kanta mo. So yun, kinantahan ko yung gwardya. So ibig sabihin, nag-audition ako, simula pa lang, sa gwardya muna. Wow. Kung pasok sa gwardya, sige, pwede ka na. Pasok ka. Oo. Anyway, sabi niya, sige ha. Sige, marunong ka pala kumanta. Sige, tuloy na po. Anong kayo message mo doon sa gwardiya ngayon kung nanonood siya? Naku, maraming salamat po sa pagpapatuloy ha. Kasi kahit papaano, kung hindi mo ko pinatuloy doon, siguro wala akong karir ngayon. Ikaw talaga may dahilan, Kuya Guard. Pero ang ganda, no? Yung ang ganda ng combination ng nanay At saka siya. Game siya eh. Kumbaga, ang dali nilang nag-a-adjust sa isa't isa. Correct. Mag-ina talaga. Kaya naman. Oo, totoo yun. Oo. So, pagpasok mo ng ABS-CBN, so sino mga nakausap niyo doon? Ang haba ng pila, Papa. Sobra talaga siguro. Ilang libo ata yung number ko nun. Parang 3,000 ata ako nun. Kasi Little Big Star nun, sobrang sikat eh. Anyways, pagdating ko dun sa stage, ini-interview ako. Hindi ako makapagsalita. Kasi Bisayang-Bisaya talaga ako. Sabi lang ako na, unsa? Kasabot. Di ko naiintindihan. Ma'am, sumasigaw yung nanay ko doon sa may dulo. Ma'am, ako na lang kausapin nyo. Ako yung mama niyan. May translator. May translator ako. Kumbaga ako lang yung parang disusi lang. Pag tumugtog na yung piyesa ko, babanatan ko na kagad na kanta yan. Anong piyesa mo nun kung naalala mo? Ang pinakanta sa akin, kung sa pagkakaalala ko, mga 3 songs to 4, mga ganyan. 2 Tagalog, 2 English. Basta't meron ako noon, mga To Love You More. Ipambala kasi yung mga amateurista talaga. Yun yung mga talaga. pambala Tsaka talaga yun eh. ang pinakapambato ko talaga, Aegis, Halik. Yan yung parang pang diinan ko na halik, luha, basang-basa sa ulan, mga ganun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sabi na, nag-contact na lang po namin kayo ha. After namin kumontak, tsaka pala namin binalikan yung pamilya namin sa Luneta. Oh, talaga? Ilan ba kayong magkakasama sa pumunta sa Manila? Talagang buong pamilya. Buong angkan? Binenta nung tatay ko yung manok niya dun sa hindi na nga sinabi yung manok Oh, niya. siya. Oo, talaga binenta yung mga manok niya. So, NPA bahay ka talaga namin. kayo nun, no permanent address? No permanent address. So, paano kayo nagkabahay na? Naghanap-hanap pa kami. Diyos ko, ang haba ng araw na yun. Grabe. Nung audition, hindi ko talaga makakalimutan. Kung ba kahit bata pa po ako, sobrang tatak na tatak siya sa akin. Kumbaga hindi naman ako sinasabing nahihirapan ako. Kumbaga sabi ko parang, hala grabe no, ito pala yung buhay namin ngayon. Wala kami bahay. Saan kami titira, hindi namin alam kung saan safe ba dun. Puro pa Tagalog. Ang hirap, nakakuha kami ng bahay. Merville, Pasay yata yun. Doon na kami nakatira. Tapos yun, 1 week after, kinontak na kami ng Little Big Star, napasok nga daw kami. Swerte. At nanalo siya. At doon na nagtuloy-tuloy. Okay. So, pero yung transition, mula sa kumakanta ka, tapos dumiretso ka sa pag-artista. Sa pag-arte. Paano naman yun? Nandahil kay Direk Mario J. Doles Reyes. Siya talaga, kumbaga, masasabi ko na nagtuloy-tuloy yung acting na paglipat ko na ng GMA. Anong unang show mo sa GMA? Lola Basang Pata, yung mga guest pa lang. guesting pa lang. Pero meron akong isa, nag-direct nito si Direk Mario J. Impostora, kasama ko dito sila Ate Sunshine Dizon, tsaka sino pa tong isa? Ate Sunshine Dizon, tsaka Isabel Mercado. Sino ba yung Isabel? Hindi, nakalimutan ko yung isa. Isa Huwag ka Calzado. mag-alala, hindi ka din maalala daw nila. Oo, isa Calzado. Yun. Oo, yan. Oo. Siya yung mga kasama ko noon dati. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Ang big break mo? Jezabel. Jezabel, buboy na yon. Yun ang buboy. Okay. So, nag-iba na yung bayad sa'yo nun. Magkano ba ang unang talent fee mo, maalala mo? Ano lang, kaning totong tapos libreng sabaw. Yun talaga, typical sa mga... Yung babalikan mo. Oo. Tapos nagbibilang na siya ng milyon. Oy! Kung, nag-GMA ka na, magkano ang talent fee mo nun, nung buboy ka na? Ano pala po? Ito. Yung Jezebel na lang, yung Jezebel.
Naku, alam na po, hindi ko talaga maalala. Kasi nanay ko may hawak. Mami, pasok, mami. Kumbaga, ang binibigyan lang sa akin ni mama no, one-piece chicken pa lang talaga. Wala, pwede ka na sa one-piece chicken. Pero from kinikita mo, nakikita mo na may pagbabago sa lifestyle. Yung rebonded hair ng nanay niya. Yung ano na siya, yung... Nagkaalahas. Nagpapakuko ka na ngayon. Nakakaluwag-luwag na yung nanay. Pero kung sabihin, nasusustain, nakapag-aral yung mga kapatid mo, nakapag-aral ka pa kumbaga, rin. Yes. At tuloy-tuloy yung pag-aaral namin noon. Hanggang sa nag-GMA na ako, medyo na-busy na. Simulan yung nabuboy na ako, na-busy na. So, ang ginawa nung nanay ko, pumasok na ako ng homeschool or module. Doon pa lang. Kasi way back then, naalala ko, pag child actor, it's buboy. Di ba? Oo. Dito siya. Ikaw yung talagang standard ng child actor. Uy, naku, grabe naman po. At saka ang galing pagpatawanan eh. mo na. Ano yung pinaka-big break mo sa career mo na masasabi mo? Ano yung project na yon? Hindi mo makakalimutan, Yes. this is me. Na Buboy Villar, tatak. Ay, Diyos ko po, parang lahat kasi masyado kong chine-cherish lahat ng mga... Hindi, isa lang. Oo. Naku, Anong siguro- movie? Oo. Movie. Kung movie, Kid Kulafu. Yun! Yun talaga. Kasi kung Paano ka TV napasok sa Kid Kulafu? Yun, Jezabel. Pero sa movie talaga, hindi ko makakalimutan, Kid Kulafu. Ilan taong ka nun? Ang Kid Kulafu? Oo. Yung mga siguro, teens ako niyan eh. Medyo mahina ako sa hindi kasi ako nagbibili ng edad ko eh. Happy lang ako. Oo. Siguro mga 13, 14, mga ganyan ako. So, paano ka napasok sa Kid Kulafu? Audition? Audition din. Diyos ko kasi medyo may kaba po ako pag audition. Naalala ko yung Little Big Star ko eh. Parang ganun. So nag-audition ako sa Kid Kulafu. Ang dami din namin. Parang feeling ko yung isa doon sa hinahanap, magaling sumuntok. Oo. Ito nga nakakatawang part dyan. Teka, wag mong Sorry. Bakit ganun yung kayo? Ano mo nununtok? Ito nga, nakatabaga mo. Ito nga po yung nakakatawa. Nakakatawang part, hindi nila sinabi na yung role is yung Manny Pacquiao. Hindi nila sinabi. kaya Manny Kumbaga ang nandun lang sa parang script, Oscar, batang mahirap. Nung nakita mo yun, Parang ako to Oscar, ah. batang mahirap. Sabi niya, talagang pinag-audition nila ako ha. Tapos nakikita ko naman, sabi ko, nung nakita ko yung batang mahirap, tapos nakita ko yung mga iba nag-audition, mga anak mayaman. Sabi ko, wow, medyo may pag-asa ako dito. Hanggang sa parang mga 4 na beses ako pinabalik. Tapos, yung pang-4 na beses na lang, 4 na lang din kami. Doon may mga suntok-suntok na, may mga gano'n na. Ito pa. Doon na sa Direct Paul, nag-meet na kami ng Direct Paul eh. Soriano. O sige, pila, tayo nga kayo. Oh, yes. English pala. You can stand up. English kasi yung Direct Paul. Okay, yes, Direct. Tayo kami. Okay, take off your clothes. Ha? Parang bold yata. Sabi ko, take off your clothes? Tingin naman sa mga kasama ko. Yung mga kasama ko, hubad naman din sila. Di kayo nag-iisip, baka kung ano-ano ito pinapasok. Baka iba na to, ha? So sinabi ko kay Direct Paul, Direct Paul, are you sure? Oo. Yes, take off your clothes. Hinubad ko yung pants ko. Hinubad ko yung pants ko. No, not your pants. Cap. Oh, sorry. I thought the whole body we're gonna rip off. Kaya ka game na game. Oh, syempre. yung malabas excited, gusto niya, pants agad. Siyempre, naka-4 na balik ba naman ako? Tapos 4 na lang kami, tsaka pa ako matatanggal. Siyempre, yung final na yun, talagang gagawin mo na lahat. Gagawin ko na lahat. Kumbaga ano yung utos ni Direk, gagawin ko na. So, naghubad. So, chinek pala yung parang yung struktura ng katawan namin kung babagay ba dun sa pinaka-karakter na which is si Young Manny Pacquiao. Oo. Doon mo na ba nalaman sa huli na it's young Manny Pacquiao? Nag-set siya ng meeting dun sa Makati rin. Nakalimutan ko po yung pangalan ng building na yun. Basta sa Makati, magpipirma daw po ng kontrata na. Bago niya pumirma, kumamay siya sa akin, congratulations, you're the Manny Pacquiao. Wow! Sabi ko talaga, talagang mixed emotion, di ko alam kung gusto kong i-kiss si Direct Paul. Ganon. Pero may doon sa audition, may familiar ka na mukha na nag-audition na artista din. Ang dami. Na mga artista din. Sobrang dami po. May kilala ka? Sino? Mga nakatrabaho ko nga dati, nakita ko sila
sila Makisig nandun, yung mga Morales, Morales, brothers, andun sila. Basta ang dami. Pati yung mga Going Bulilit dati, nandun din. Mukhang mayayaman eh. No? Oo. Hindi Diyos ko, pumasa. may mga pa-tumbler na sila. Ako nasa cup pa din nun. Alam ko ice tubig. Ay, tubig, ginagano po. Alright, grabe. So naging, experience. tawid tayo kay Kid Kulafo, no? Papa Marky, no? Naging komportable sa'yo yung karakter because unang-una, Bisaya language. Kumbaga hindi na ako nahirapan talaga sa lingwahe. Kumbaga ang pinaka-finukusan ko na lang po talaga, inalam ko talaga yung buhay niya. I mean, binasa ko mabuting script, nag-research din ako kung ano yung ginagawa niya kasi blow by blow days pa lang yung pinapakita dito sa movie. Kumbaga yung meron na kasi Manny Pacquiao dati na ginampanan din ni Kuya Jericho. Ngayon naman, So pinanood mo din yun? pinanood ko din po yun. Pero hindi na ako masyado nag-focus dun kasi nga, ang istorya nito, Bata. yung bata siya. Kung ano yung pinagdaanan niya nung bata siya. Hanggang sa nag-training po ako, siguro training po ako mga 1 buwan. Tapos, ang ganda kasi po parang first time ko maranasan, parang pag kay Direk Paul, parang Hollywood yung dating niya. Kasi, Ay, bakit yung iba ba? Hindi. hindi naman, baka bigyan ng show. Hindi, kumbaga, iba siya Iba yung mag-direct, treatment niya. iba yung treatment niya. Kumbaga, kasi kahit sa diet, sagot nila eh. Gets mo yun? Yung parang, wow, may ganun pala. Kahit sa diet, sagot nila. Yung training, sagot nila. Basta ma-reach ko lang yung katawan na dapat katawan ni Manny Pacquiao. Ang hirap din po pala kasi ang hirap talaga maging boksingero eh. So, para ma-reach mo yung ganung katawan. Pero, end of the day, happy naman ako dahil happy din si Sir Manny. Yun, At, At napag-usapan yung Kid Kulafo na yun. Oo. At kasigatan that time, Anong ni mga, Manny Pacquiao. anong mga Yes. awards mo doon sa Kid Kulafo? nanalo po ako sa may Guam ng isang best actor naman. Pumunta ka ng Guam? Hindi nga ako nakapunta Sayang. ng Guam, sayang. Tapos, di ko pa, Direk Paul, yung award po pala, baka pwede padala sa bahay. Tsaka nahatian ka ba doon? Nahatian ka. Hindi, ito ang tanong, Papa Marky. Magkano ang inabot sa'yo ni Manny Pacquiao? Uy! Nagbigay ba? Ha? Dahil sa performance mo, binigyan Kid ka ba Kulafo niya? Nagustuhan Binigyan niya niya ako ng job. Isang uppercut. Grabe. So, Hindi, kumbaga ano lang, hindi ko alam kung nabigyan niya na ako, kasama na sa kontrata yun. Pero ang parang tinitignan ko na lang dun is yung nagampanan ko ang isang Manny Pacquiao. At saka pinag-usapan yung character mo doon and your acting skills. tsaka hindi lang basta nagampanan. Parang you did it with flying colors. Ay, salamat With po. Ano po sa uppercut. Tagalog yung flight? Joke na po. Rainbow. Rainbow. Talaga nga na siya, sumika talaga siya So, doon. singing, seryosong aktor, Oo. action. Bakit naman ngayon mas kilala si Buboy Comedy. Villar sa comedy? Oo. In transition, talaga parang versatile actor ka ba talaga? Paano ba? Siguro po mas, wow, ang seryoso ko nito pag sinabi ko to. Pero parang ako, tinitignan ko pa yung sarili ko, mas character actor po siguro ako. Kasi yung pag sinasabing comedy, hindi naman po kasi ako talaga nagko-comedy. Hindi, I mean, kudos sa mga nag-stand up kasi ang hirap nun eh. Oo. Siguro itong nakikita nyo siguro sa akin ngayon at naririnig, ito na po talaga ako. Ito na siguro yung parang humor ko. Siguro mahal ko to dahil sa nanay ko din. Nanay ko kasi masayahin lang eh. Kahit wala pang punchline, tumatawa na. Natural. Oo. Kala ko makapalang muka. Isa na rin yun. Actually, yun din yun. Dahil nalinya ka sa comedy, Buboy, napasok ka din sa hosting. Lahat na lang? Oo, ito yung pinag-usapan na hosting ha, kasi Oo. gaano kahirap nung dumating sa'yo yung balita na Buboy, ikaw ay sasabak sa Eat Bulaga. Akala ko, Buboy, pumasok ka sa confession room. Malapit na. Malapit na. Nasa PLA na. Ay, baka parang clue yun Oo. Baka papasok ka din dun Ay, hindi. Let's talk about it. Kasi big issue way back then ang nangyari sa Itbulaga. Ngayon, isa ka sa mag-host ng Itbulaga. Oo. Anong pakiramdam mo nun? Oo, natatakot ka ba? Sobra. Medyo nag-isip I mean- kang maigi? Paano ba? I mean, sobra po akong kinabahan. Kasi, isipin nyo yun, parang tanyag na noontime show na po yun. Kumbaga, ang dami kong guesting na doon eh. Gets nyo po yun? Nung sinabi sa akin yun, na parang gusto nila ako maging host, bilang isang artista, at bilang isang aktor, at hindi naman talaga ako host, gusto ko rin gawin, no? Kasi isa sa mga kahinaan ko yung hosting. Hindi po talaga ako magaling. So gusto ko kino-conquer ko yung mga hindi ko kayang gawin. Pinapalakas ko po yun. At sinabi ko din naman, tinanong ko, bakit po ako? Di ba? Yun yung una kong tanong, bakit po ako?
Kasi yun nga, gusto daw nila yung parang yung humor ko nga daw. Siyempre sinabi ko din, may dapat ba ako pag-uwi kasi di ko alam kung ano. Hindi, wala naman, basta't yun lang. After nun, siyempre nagpaalam muna ako, nagtanong muna ako. Unang-una, tinawagan ko dyan sila, Kuya Jose. Ah, talaga? Oo, tumawag ako kay Kuya Jose. Iyak Kumbaga ako. nagpasintabi ka. Oo. Parang may basbas, parang gano'n. Oo, kasi kumbaga si Kuya Jose, yan na yung parang, baka magalit yun pag sinabi ko tatay-tatayan. Kuya-kuyahan ko yun. Sobra. So sa kanya ako hiningi ko pang hinabrin niya kay Pekto. Kuya Pex, gusto kong tawagan si Kuya Jose. May papabalita kasi. Pero kumakalat na yung ano na yun, yung balita na yun sa social media. So paalam ako sa kanya, Kuya Jose, inuwa ko ganyan. Nung sinabi niya sa'yo, gawin mo lang yan kasi trabaho yan. Artista tayo. So, wala nagpasabi ka doon na baka pwedeng pasabi po sa TVJ. Opo. May pagganong ka na noon. Oo, kasi siya lang yung pwedeng way kasi siya lang na may nakakausap ko lang din. Ikaw na magiging way ko para makausap din sila. Ikaw na bahala magpaintindi, Kuya Jose. Pero kung pag sinabi niya na hindi, papasok ka ba doon? Feeling ko naman din hindi niya rin sasabihin knowing Kuya Jose. Kasi alam ko susuporta rin naman si Kuya Jose sa kung ano rin yung ginagawa ko. At love ko si Kuya Jose, love ko ang TVJ of course. Kumbaga ginawa ko itong show na ito para bilang isang aktor at kailangan nila ako kaya kailangan kong gampanan kung ano dapat kong gampanan. Okay. So, naging malinaw na nagpaalam pala si Buboy. Syempre. At ang sabi ay wag, pero tumuloy. Ha? Hindi niya sinabing wag. Ay, hindi ba? Sabi niya kung ano yung trabaho, go lang. Go lang. Trabaho yan, gawin mo. After mo kuhain, okay na kay Jose, Mm. ngayon, yung mga tao, Ayun. binabash ka ba? Paano mo tinanggap yung mga bashing? Siyempre po, lalo na po ngayon, di ba, lahat ng tao may karapatan na magsalita. Siyempre, nung una, medyo wala-wala pa. Na dating, ang ganda ng mga sinasabi sa'yo, first time ko rin makaranas ng mga parang hate, yung bash. May mga death threat ba? Dumating sa point na gano'n. Wala naman. May Wala nangungutang. Umutang, marami. Ito ang tanong ko, malaki ba ang offer sa'yo noon? Uy! Uy! Naku na. Napalunok. Oo. Okay. Again, totong at ano lang po yun. Totong at libreng sabaw. Hindi ko na masyado tinitignan yung figure eh. Mas nagfo-focus ako sa kung ano pang kaya kong gawin. Yeah. At kung paano ko pa mas papapasaya yung tao. Kasi syempre, daming ang bashing. Sa una, tanggap lang ako ng tanggap. Parang nasa utak ko lang na parang, okay lang, Dave naman din. Naiintindihan ko sila bakit nila nasasabi yan. Naiintindihan ko kung bakit ganyan yung mga hinaing nila sa amin. Pero balang araw, maiintindihan din naman nila yun. Kumbaga, ang goal lang nyo naman is magtrabaho kayo, magpasaya. Magpasaya, yun lang. Oo. At thank God dahil kahit papaano, marami pa rin namang tao na parang naging masaya sa show na yun. Ayan. Ay, grabe. Napapasarap ng ating kwentuhan. Umpisa pa lang yan. Mamaya may- Overtime na tayo. Oo, at saka mamaya may mga love... Overtime na ba? Overtime. Oo. Nag-uumpisa pa lang. Nakabiti na ba? Mamaya, ito pa, may mga love life pa tayong Uy, pag-uusapan. nako, yan. Oo. Yan ako interesado. Yan. Sige Kung guys. kinaya niya. Umalis. Oh, balita ko, nagpatato daw to eh. Hindi ako yun. Ay, di ka ba yun? Pero si May Moreno. Nako, natuto na to. Oo. Uso kasi yung screenshot. Kaya ako, tawag-tawag lang ako eh. Umaamin na oh. Mamaya, pipigayin natin si Buboy tungkol dyan, ano? Alright, Ayan. tuloy tayo. We'll be right back. More Batok na Kwentuhan with Buboy. Wala nang alisan. Magbabalik po kami. Dito sa Papatok! Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app. Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to ₱1,000.
Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na Drop Ball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to 4,317 pesos bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to 300 million pesos. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Factor license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit factor.ph/regulatory or email keepitfun@factor.ph. And we are back. Dito lamang yan sa Papatok! Powered by Bingo Plus! Uy, Bingo Plus, baka naman. Halo-halo ka sa amin. Ano po kami, malawak po ang aming mga kamay. Kaya po namin i-hug. Kanina kasi nung usapan natin kasama si Buboy Villar, mga kapuso. Sorry ha, sinabi ko kapuso. Hindi, okay lang yan. Natural tayo dito. No? Oo. So anyway, si Buboy kasi ay mga kapatok, ay hindi nyo may tatanong. Oo. Ay mayaman. Mayaman? Mayaman pala to. Pwedeng mautangan? May ari ng subdivision. Ay, Ibang, grabe! ibang bilyar yun. Rich version yun. Ah, rich version. Ito yung pogi lang. Pero lagi yun ang biro sa kanya, di ba? Uy, pabahay ka naman. Kano-ano mo ba ang mga bilyar talaga? Eto, kunento ko naman kasi medyo ang dami kasi nagtatanong ng ganyan. Sinabi ko doon sa tatay ko, pa, Oh. kano ba talaga natin yung mga bilyar, yung mga mayaman? Baka mamaya, anak talaga nila ako, ha? Hindi, ang ano talaga doon, single L lang pala kami. Villar lang pala. Villar lang. Kasi dati daw, parang kaya pa daw magpapalit ng pangalan eh. Ng apelido. Bakit hindi ginawang tatlo para sure? Oh, Villar. Ang hirap naman. Villar. Kasi yun, Villar talaga. Yun yung pinaka-history niya. Yan. So, hindi mo kano-ano. Hindi. Pero kung pwede, ma'am, pwede na rin. Itatakwa mo yung mga magulang mo. Oh, mas, silang gusto ko. Pinahit ko sa family. Pag sinabi na, nak, ampung ka lang, yes! Pero ito kidding aside. Yan. Idol ko talaga to. Oo. Ang ganda ng chicks nito eh. Correct. Oo. Kaya sa galing niya. Ngayon, manok na siya. Kaya sa galing niya, talented siya. May sense of humor. Oo. Masipag. Mayaman. Oo. Uy. Alam mo, nung pandemic, tinatanong ko to. Oh. Umaming ka. Oh. Magkano kinikita mo sa YouTube? Pang ilang beses ko na tinatanong sa'yo. Every time na nagkikita kami, Buboy, magkano kinita mo nung pandemic sa YouTube? Mas malaki ka pa rin, Papa Duty. Basta't malaki pa rin yung hindi ko. Hindi. Change topic. Ito, si Buboy kasi, sabi ko kasi, di ba, simpatiko, comedian. Kalamitan yan ang asset ng mga comedian eh. Nagkakaroon ng love life, nagkakaroon ng mga girlfriend, pero hindi basta-basta. Grabe yung standards niya. Kasi Oo. pagbabalikan mo, ay, kinaya niya. Kinaya niya. Parang nabuhayan tayo. Parang may pag-asa talaga. Parang may mga nagsabi sa kanya ng Lodi. Oo. Diyos ko po. Kaya anong sikreto? Oo. Kwentuhan mo kami. Paano ba nag-umpisa? At Yan. paano mo nakuha? Oo. Kala mo namingwit lang. Kala mo sa palaisdaan lang ako. Oo. Yan. Hindi, paano ba? Mahilig talaga ako makipag-usap eh. Yung kwento-kwento. Sabi ko na sa'yo eh. Mahilig ako makipagkwentuhan. Kumbaga, ano lang, one time, nasa taping kami ng Half Sister. Half Sisters with S pala yun. Tapos, merong isang dressing room. Pero hindi siya dressing room kasi nasa Unit 2 ako noon. Yung Unit 1 tapos Unit 2. So, parang dakable lang. So, yung mga talents, tsaka yung artista, magkasama. Tapos, hanggang sa parang sinabi lang nung kuya ko, na, so kuya ko kasi chismoso si Tolitz to eh. Tol, meron mga ano doon, foreign girls. May mga foreign girls doon. Punta ka doon. Yan. Sige, lagay mo yung upuan ko doon. Sabi ko, lagay mo yung upuan ko doon. So hanggang sa parang nakita ko nga siya noon, ang ginawa ko,
tinitignan ko muna, tinitigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa kinausap ko. So nakakatawa pa nun kasi parang may upuan ako nun, di ba? So ang ginawa ko dun sa kanya, sabi ko, hey, sit. Oo. Tapos nagalit sa akin. Ginawa mong aso eh. Sit, then roll. Eksakto, yan yung sinabi niya sa akin. Ano ko, aso? Sabi sa akin, hala, nagtatagalog ko pala. Doon na yung parang way ko na parang, nung nagtatagalog siya, shucks, mas madali ko siya makakausap. Kasi kung English to, Diyos ko, Yari, oo. yung maleta ko is not enough. Oo, parang ganun. So hanggang sa parang nagkakwentuhan na, tuloy-tuloy na. Mga gusto niya, gusto ko din. Siyempre, gano'n naman, di ba? Pag kahit bumotor din ako kahit hindi ka naman nagbumotor. Pero kung ano yung mga gusto niya, Pero saan ka unahan mo naging girlfriend? Hindi, nakarami na yan. ano, di ko na, Hindi na mabilang? hindi naman. Si pang, Namumula, biglang namulol. I mean, oo, na totoo. Oo. Ang daming fling once a week, iba-iba. Hindi naman. Eh. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kumbaga yung parang seryoso talaga kasi siya yung parang first time ko na matagal 5 years. So, oo, siya talaga. Siya talaga. So, doon sa 5 years na yon, pang ilang taon kayo nagkaroon ng baby? Diyos ko, ano kami, maaga kami nagkaanak 17 years old kasi isang 3 buwan lang naman yung tanda ko sa kanya. 17 years old doon kami nagkaanak. Doon sa first year pa lang ng relationship ninyo, nagka-baby na kayo? Oh, okay. Tapos nasundan. Nasundan. Bago So, siya ilang taong ka umuwi nun? Nung, Diyos ko, hina ko sa numbers talaga. Ano yun ba? Nung Nung nilabas naging ko? nagkaroon ka ng first baby. Ano nilabas mo? Wala, baka masabi ko. Nung nagka-baby ka? 17 years old. 17 years old ako nung nagkabi. Then, nung nilabas na, 18 na ako nun kasi pa 18 na ako nun eh. Pero siya, ilang taon siya way back then? 18 na din siya nun. Okay. Kasi halos magkalapit lang yung birthday namin. Kahit papaano. So ngayon, family man. Oo. Di ba? Transition, galing oh. Oo. Iba, kasi parang, well ako, mahilig naman talaga ako sa bata. Diba yung mga... Tingin pa pa doon. Parang may laman eh. Ako mahilig ka talaga sa bata, yung mga pamangking ko, di ba? Ako talaga yung nag-aalaga, yung bunso ko nga pamangking, Diyos ko, katabi ko pa nga, ako pa yun parang papadede, ganyan. Gusto ko yung feeling na yon. Kaya siguro, binigyan ako ng blessing din ni Lord, di ba, na binigyan niya ako yung sarili ko at hindi ko talaga pinagsisihan yon. At isang malaking malaking factor sa akin yun na naging ama ko kasi parang mas nagkaroon ng saysay yung buhay ko na kumalaw, mas galingan, Sumipag ka. mas sumipag ako, mas mahalin ang trabaho ko at sarili ko. Hindi kasi, ito mo simula bata pa lang, nagtatrabaho na kumakayod na to eh. Maganda nung nagkaroon ako ng sariling pamilya, parang nagkaroon ng saysay. Correct. Yung buhay ko, na parang, sarili ko naman to. Yeah, nice. O, kumbaga, siyempre, si nanay, sinusuportahan ko talaga si mama eh. Kumbaga, ibang istorya din to yung naging ama na ako. Parang, wow, parang puro pasasalamat eh. Thank you, Lord, kasi parang kahit papaano na akala ko wala akong mararating. Thank you sa career na binigay nyo sa akin. May binigyan nyo pa ako ng magagandang anak na, alam mo yun, mababait, matatalino, Talino, mga magaganda. Yung palang blessing na sa akin, wala na akong masabi. So, kapag tatanungin kita ngayon, anong epitome ng kagandahan sa'yo? Ano ba yung... Ito yung maganda sa akin. Oo, anong standard? Foreigner dapat. Mga ganyan. Ano naman? Bakit foreigner? Bakit hindi naging Pilipina? Pilipina. Oo. Ano talaga, feeling ko kasi, syempre, ayokong, baka sabihin, mababash ako. sabihin, kapal naman ang mukha mo. Kumbaga, sabihin ko ba, ayoko naman maghanap naman parang kamukha ko dyan, it's a tie. Kumbaga, kung kakayanin lang din naman, di ba? Kung gugusto lang din naman na ako, doon na din naman talaga sa may itchu, di ba? Kumbaga level up ng Oo. breed. Oo. Kitang-kita naman doon sa mga anak yung produkto. Di ba? Kumbaga nagmi-mix. Na-jackpot talaga. Siguro mahilig to mag-alaga ng aso. Nakikita niyo, pag may nagmi-mix breed, gumaganda. Hindi ka baka, bonus na yun eh. Bonus na yung panlabas na anyo. Mas tinitignan ko po talaga yung sa loob, kung ano yung kagandahan. Wow, Oo. pang showbiz. Oo, yun. Kasi syempre,
makananay ako eh. Oo. Baga alam ko yung... So nakita mo sa kanya, sa ex mo, na ano siya, parang pangnanay Hindi naman. ang ugali. Hindi naman. Kumbaga, natuwa lang ako kasi rekta siya magsalita, diretso siya sa mga sinasabi niya. Foreigner talaga siya. Mm-mm. So, isa yun sa mga malaking factor. So ito rin ba yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Kasi nirekta ka niya. Rekta rin yung tanong mo at mapadulot. So ito nga, kasi walang lumabas na balita eh. Oo. Ano ang reason ng inyong hiwalayan? Kasi sabi, parang si Jelay daw. Ay! Nababali-balita. Hindi totoo yan. Nauuso pa naman ngayon yung best friend. Correct. Di ba? Sa katunayan, may tattoo. Iba yan. Hindi yan. Hindi ibang tattoo yun. Ibang tattoo yun. So ano talaga ang reason ng breakup? Yung breakup namin, napag-usapan yun. Kumbaga, trinay namin kasi medyo nagkakalabuan na kasi bago pa lumabas yung pangalawa naming anak. Well, para sa akin, gusto ko talaga yung maging, i-work out pa, kaya natin to. Pero syempre may dumadating din talaga yung parang oras na parang, syempre hindi naman pwedeng ikaw lang lumalaban. Diba? Ikaw lang yung, ayoko naman yung parang feeling na parang pipilitin ko yung isang bagay na hindi naman pala dapat na. So, siya yung unang umayaw. Siya na yung unang umayaw. Paano naramdaman mo doon? Kasi responsible father ka eh. I mean, nakita mo kung paano alagaan kung ano yung meron ka. Then all of a sudden, I give up. Ayoko na. Parang bumagsak ba yung mundo mo noon? Oo, kasi nasa ano pa ako noon eh. Kung di ako nakakalimot, All Out Sundays ba yun? Or ano pa yun? Yung isa pa naming show na bago mag All Out Sundays. Tumawag siya sa akin. Sinabi niya na parang, yun nga, parang napag-isip-isip niya na hindi niya nga daw na kaya, mag-stay na siya sa Amerika. Nung sinabi niya sa akin yun, parang, alam mo yun, mararamdaman mo kasi sa isang tao kapag kahit sabihin mo sa akin, alam kong sinasabi mo lang. Alam kong meron pa. Pero nung that time, nung sinabi niya sa akin yun, naramdaman ko na parang, parang ito na nga talaga. Ito na yung sukdulan. Ito na So, yung period. nagkaroon siya ng iba. Tama ba? Hindi ako? naman. Ano to eh, oras. Siguro kailangan din sa relasyon namin, siguro kailangan pa ng pasensya. Dapat. Nauho ako habang kinikwento mo yan. Pasensya at pag-unawa siguro din. Medyo mahirap Sa eh. tingin mo yung kultura ba, isa sa mga factor? Kasi, syempre, foreigner siya. Di ko kasi masabi sa kanya yun eh. Kasi okay naman yung parang pag-uusap namin, pag-isama namin. Wala namang problema. Siguro nga, mas more on time nga na, siyempre ako kasi workaholic ako eh. Gusto ko talaga magtrabaho na magtrabaho. So kung siya yung unang sumuko, ikaw ang dahilan kung bakit siya sumuko. Pwedeng ganun Kasi na nga rin. trabaho daw siya ng trabaho eh. Pero- Malaki ang bigay niya, pero naliliitan sa time mo. Oo, pwede Diba? nga. Siguro ganun. Time lang ba? Oo, kasi wala namang ibang babae. Kumbaga hindi naman ako, alam mo yun, pag mayroon akong partner, focus naman din talaga ako doon. So, paano kayo naging close ni Jelay? During that time? During that relationship ba? Hindi, ang tanong, may relasyon ba kayo ni Jelay? Uy, Baka naman na uubusan ng oras ka kasi binibigay mo kay Ay, Jelay, Jelay. lagi kayo magkasama eh. Oo. Hindi totoo. Hindi nga. hindi totoo. Kasi si Jelly, BFF ko talaga yun. So, alam naman niya. Alam niya yun. Ay, ganun doon ang issue ng isa. Correct. Di ba? BFF daw. Kunyari. Close pa pagkatapos sila pala. Hindi. Basta alam namin kung ano yung ano namin, yung parang yung pinag-usapan namin, BFF talaga kami. Okay. So, paano kayo naging close naman ni Jelay? Paano nga ba? Dahil nagkasama kami sa One of the Bays, meron kaming parang show Sa GMA? sa GMA, nakasama rin siya, tapos kami yung parang naging love team. Hanggang sa parang, syempre, kahit nasa taping kami, madalas kami makapag-usap kapag during break Naku, time. dyan din kayo nag-umpisa nung usap-usap Oo. eh. Ay, no. Baka naman nagsiselos siya, no? Hindi. So, hindi siya nagselos? Hindi naman. So wala dapat pagsilosan. Wala. Ibalik ko lang yung usapan. Since nagkahiwalay na kayo, paano usapan sa inyong mga bata? Oo. Mga anak? Paano yung- Co-parenting, paano ba? Ganun lang naging sistema namin. Kasi nung naghiwalay kami, andito yung, tama ba ako? Nandito yung panganay ko nun. Tapos yung bunso namin, nandoon na sa Amerika. Kasi doon pinanganak yung bunso namin. American citizen? Yung isa Filipino? Alin? Hindi.
Pareho. Parehas American. Para sila American. Ay, wow. Ay, Pero sana pero yun nga lang, hindi nilabas doon. Kumbaga inayos pa namin yung papeles din. Sa tulong din ng parents niya kasi talagang yun ang the best na supportive sa amin din yung parents niya. Kumbaga kapag wala akong work, talagang sila talaga yung nag-aalaga, nagbabantay, nagte-take care sa mga kids. Anong sabi ng mga parents niya nung naghiwalay kayo? At saka parents mo? In English. Hindi, Tagalog naman. Tagalog naman to, kaya kahit papaano, masasabi ko to. Yung nanay ko naman, ano lang naman siya, suporta talaga siya sa akin. Kumbaga, sabi niya, ganun din talaga ang buhay, pero hindi naman dyan matatapos, di din hihinto ang buhay mo. Tuloy-tuloy lang, focus lang sa mga bata. Kasi yun din yung parang tinatakot sa utak ko. Ganun din yung parents niya. Basta't ang importante, hindi naman na kami. Ang importante dito is yung mga bata. May boyfriend na ba siya? Ngayon, hindi ko alam kung meron. May chance bang magkabalikan? Para saan hindi na? Kanina, off the air po, mga kapatok, nadulas si Buboy. Nadulas? Sabi niya, 3 yung anak ko. Ay! Oy, Teka, wait lang. Dalawa lang yung pinag-uusapan natin kanina. Eh, nadulas nga si Buboy. Oo, kasi bakit ako nadulas? May baby akong bago. Ah! Oo. Teka lang ako, may babyng bago. Pero 24 years old. 25 na pala siya ngayon. Dahil totoo, Buboy. Ha? Ito naman ito usapang Oo. tayo lang naman ano. Oo. Yung Uy, totoo. tayo lang Ito to, ha? lalabas yan. Nadulas ka kanina off the air. Sabi mo, Papa Madalas ako Dudut. nadudulas. Sabi mo, Papa Dudut, 3 po ang anak ko. Hindi ko alam kung 3 po o ano. Ang dami, no? 3. Tatlo lang tayo. Bakit mo nasabi sa amin off the air yung 3 ang anak ko? 3 ang anak ko ngayon talaga. Kasi meron akong another boy. Yun. So kung may another boy, may Sa another kanya- girl. Sa kanya pa rin ba yun o sa another girl? Hindi, ito yung bago kong kinakasama ngayon. Napalitan mo agad? Hindi naman agad-agad yun, Papa. Ano yun? Mga ilang taon din yun. 5 years ago na nga yun eh. I mean, hindi lang 5 years. 7 years na ata bago pa ulit ako Makaano? makahanap ulit magpapapasaya ng ating puso. So ito, inaamin mo na to sa public ngayon. Ito ba yung first time na inaamin Actually, mo? naamin ko na yung... Baby. Yung girl, yung yung girl. girl. Yung baby girl. Ay, non-showbiz ba to? Non-showbiz, oo. So ngayon mo na aaminin na meron ka ng baby? Oo. Na pangatlo? Meron akong bagong baby. Meron kaming bagong baby din. Oh, ilan taon na? Hindi ko pa lang din nilalabas din kasi nga gusto ko nga yung parang Sa papatok ilabas. Dito nga nilabas. Dito ko nga dahil nga nadulas ako. Dito lang. Oh! Congratulations! Ay, thank you, thank you. Buwan ilang taon na. Ngayon 7 months siya ngayon. 7 months. Oo, kaya gusto ko lang parang chill lang kasi syempre pang third baby naman na. Kumbaga alam ko na kung ano yung paano. Okay lang ba gawin. sa'yo na ipakita natin sa screen yung baby mo? Ha? Kasi hingi kami ng kopya mamaya. Oo. Papakita natin ha. Oh, pero Ito na po. lagyan mo ng black muna siguro. Dahu, parang gano'n. Hindi na, ipakita na natin. Makikita rin nila eh. Oo, malalaman din naman yan, Oo. Buboy. Thank you, Buboy ha. Pumayag na po si Buboy. Ito po ang itsura ng baby niya. Meron po, yung nakaganito yung baby ko. Batok lang yung kita. Pero maganda yung kanyang girlfriend na bago. Maputi. Maganda Chini, rin. parang chini-chini. Mapasa mabuti, nakita natin. Oo. Anong nationality? Di, Pinay. Foreigner na naman? Di, Pinay to. Ah, okay. Kumbaga, lagi ko to pinagpipray din eh. Kumbaga, hindi naman sa lagi. Parang, kung meron man dadating talaga na tao sa buhay ko, ang pinakagusto ko lang talaga, alam ko dapat, mahal din ako syempre, pero mas mahal nila yung anak ko. Hindi issue yung mayroon kang anak. Paanong issue? Baka may communication ka pa sa ex mo. Una-una sa lahat, bago pa man nangyari to, maayos yung pag-uusap namin ng partner ko ngayon. Na parang, ito yung setup ko. May dalawa akong anak. Siyempre, priority ko sila. Mahal ko ang mga anak ko. Kaya, kung tayo man talaga, para sa isa't isa, alam ko marami tayong pagdadaanan. Pero lagi mo lang tatandaan na mahal kita at dapat mahal mo yung mga anak ko. Wow. Kung given na mahal niya yung anak mo sa una, okay kayo, yung una mong girlfriend, hindi kayo nagpakasal. Paano kapag nag-demand siya magpakasal na? Sino? Yung bago mo. Well, dadating sa point na yon. Nakikita mo ba yung sarili mo na Oo magpapakasal ka na sa kanya? Oo naman. Nakikita ko. Kasi syempre hindi naman tayo din parang pabata eh. Di ba? Papunta rin tayo sa goal. Pero lagi ko lang tinatandaan at lagi ko sinasabi din sa kanya na enjoyin natin ang bawat araw na magkasama tayo. At lagi natin pipiliin palagi maging masaya. Kasi pag lagi tayo maging masaya, susunod-sunod na yan eh.
Correct. So sunod-sunod na yan. Dadating din sa araw ng pagpapakasal. Sa tamang panahon. Parang In God's will, lagi ko sinasabi. Tinitingnan ko yung angulo niya, pag naka-side, parang Miguel Tan Felix. Oh. Oy, pag dito po ba? Parang- Madrid. Parang. At saka palolong na rin eh. Ano to yung buhaya? Ang ganda, Miguel Tan Perez. Tapos bigla dito buhaya. Magandang takbo ba rin ng career mo? Very happy. Yung Oo. love life mo. Yes. May mahihiling pa ba ang isang Buboy Villar? Ay, oo, syempre meron. Meron akong isang hilingin. Kumbaga, hindi naman ito tungkol sa work kasi ako, game ako kahit anong trabaho ibigay sa akin, gagawin ko yan, gagampanan ko yan. Ang pinaka-wish ko lang din talaga is yung health. Kasi syempre, sa trabaho natin, hindi rin siya madali. Kaya lagi ko pinagdadasal, yung health ko lang, sana mas humaba pa yung buhay ko. Bukod sa health, wala ka nang gustong humaba. Para mahaba na. Proven na, proven, tested. Parang yung health din ang gusto kong hilingin. Umuubo mo na ako kanina. Talaga, health na ngayon. Kasi Oo, syempre, importante yan. Health is wealth. Oo, nung dumating yung pandemic, di ba? Parang doon ko na-realize na parang hindi pala talaga yung iniisip Tsaka walang yaman ang Oo. magsasalba sa'yo. Hindi yun na yung yaman, hindi na yung... Kumbaga, Hindi yung kasikatan. thank you Lord na tayo doon. Pero, iba pinag-usapan pag health. Di ba kay Barbie Sue nga, di ba? Oo. All of a sudden, biglang nawala siya, di ba? Popular, mayaman, maganda. Oo, talagang health. Health talaga. Kaya pagdadasal ka namin, bubuhay. Thank you. Humaba pa ang iyong buhay. Marami nakikinig sa atin ngayon. Ano yung something about Buboy in life na pwede mong ibigay sa kanila as piece of advice na galing to kay Buboy? Yung Mula doon sa gagayahin sa'yo at experience. wag gagayahin. Hindi ko baka kailangan ko din talaga ng mga advice actually. Pero ang natutunan ko lang po talaga is, alam ko mahirap, no? Sa dami naman ng kanya-kanya tayo na problema, sa dami din ng problema na darating sa atin, piliin po natin na maging masaya at mas maging mabuti. Piliin natin kasi mahirap yun eh. I-consistent, di ba? Piliin natin maging masaya, piliin laging maging magpakabuti at laging magpasalamat sa Diyos. Correct. Yun lang. Yun lang talaga. Kaya naman overwhelming yung blessings niya. Yeah. Tsaka Marunong mabait ito. magpasalamat. Mabait talaga. In real life. Oh, salamat po. Grabe. Ang sarap ng usapan. Extend pa ba natin? Hindi na, sabi ni Direk. Sabi niya, ote na kayo. Sabi niya, tama na. Grabe. Patok na patok ang kwentuhan kasama si Buboy Villar. Dahil dyan, maraming salamat, Buboy. At meron kami sa iyong ibibigay na regalo from Bingo Plus! Thank you, Bingo Plus. naman. Asahan kita. One call away lang kami. Tama, bibinyagan yung anak mo. Bingo Plus, baka naman. Baka naman. Para sa mga ninong-ninang. Pwede. Oh, kasi yung kanyang Your Honor, nagko-connect na ako para Yun nga. sponsor. Yun nga. So, Open na open ng Your Honor doon. Correct. mamaya. Okay. May gusto ko bang i-invite? Ano bang meron ngayon kay Buboy? Ay, syempre lagi lang po kayong manood ng Your Honor. Mapapanood nyo rin po yan sa Apple Podcast, sa Spotify, ang Your Honor. At syempre, Bubble Gang, panoorin nyo po yan. At abangan nyo po yung mga susunod ko pa pong gagawin. At follow nyo lang po sa aking mga social media accounts, Buboy Villar. Yun lang po. Thank you. Daming ginagawa, bawasan natin. Hoy, wag naman! Hindi magbawasan. Baka pwedeng makautang. Hoy, kailangan ko din yun. After niya, marami mangungutang sa'yo. Anyways, it's a wrap. Maraming salamat kay Buboy Villar. Napakasayang Thank you po sa inyo. usapan. Thank you. It's a wrap, mga kapatok. Yan ang kwentuhang patok na patok for today. Kaya naman para updated kayo sa latest happening, i-follow nyo lamang ang social media accounts ng Papatok. Ako po si Papa Marky. Papa Dudut here hanggang sa susunod na patok na usapan. Let's talk what's patok dito sa Papatok Season 2 powered by Bingo Plus! Kung kasiyahan ang hanap mo ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudut and Papa Marky. Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Ang larong Pinoy na Pinoy, nasa Bingo Plus na. Ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang,
makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwedeng-pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now.